6 na taong pagdurusa sa likod ng rehas para sa krimeng hindi mo ginawa, habang ang asawa mo ay nagpapakasal sa babaeng sumira sa buhay mo. Ninakawan ng dangal, itinapon na parang basura, at inagawan ng sariling anak. Ngunit ang bawat patak ng luha ni Althea ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Handa ka na bang harapin ang apoy ng isang inang muling nabuhay? Sino ang totoong bilanggo sa mundong puno ng kasinungalingan? Pirmihan mo na ang mga papel na ito, Althea. Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa isang babaeng kriminal. Mula sa araw na ito, hindi na tayo magkakilala. Ang boses ni Brandon ay kasing lamig ng aserong nakapuso sa mga riles ng kulungan. Sa loob ng masikip ba madilim na holding area ng korte, ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng puso ni Althea. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang nanginginig na kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit, balumanang panyo. Ito ang panyong binuburdahan niya gabi-gabi sa loob ng presinto noong nakaraang linggo habang tinitiis ang gutom balamig. Inakala niya na si Brandon ay pagod, bapuyat sa labas upang humanap ng paraan na mapatunayan ang kanyang inosente. Inakala niya na ang panyong may burda ng mga inisyal ng asawa ay magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng unos. Ngunit ang panyong yon ay nahulog sa maruming sahig, kasabay ng kanyang huling pag-asa. Brandon, paano mo nagawa ito? Alam mong wala akong kasalanan. Alam mong ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Sinabi mo sa akin na protektahan ko ang kumpanya, na aayusin mo ang lahat. Ang bulong ni Althea na halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Humakbang paurong si Brandon, tila nadidiri na mahawakan man lang ng anino ng kanyang asawa. Inayos niya ang kanyang mamahaling Amerikana, ba tumingin sa relo. Huwag mo akong sisihin, Althea. Kung naging maingat ka lang sana, hindi tayo aabot sa ganito. Isipin mo na lang na ang sakripisyo mo ay para sa dangal ng pamilya Cortez. At huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mabubulok dito kung susunod ka lang sa gusto ko. Bago pa man makasagot si Althea, bumukas ang pinto, ba pumasok si Celine. Ang babaeng itinuring ni Althea na matalik na kaibigan ay nakasuot ng isang napakagandang bestidong puti na gawa sa mamahaling lace. Kumikinang ang mga diamante sa kanyang leeg, ngunit mas nakakasilaw ang ngising tagumpay sa kanyang mga labi. Althea, darling, huwag mo nang pahirapan si Brandon. May kailangan pa kaming puntahan. Alam mo na, ang mga bisita ay naghihintay na sa reception. Wika ni Celine habang kumakapit sa braso ni Brandon. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Reception? Anong sinasabi mo? Muling lumingon si Brandon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala nang kahit anong bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ngayong araw, ang kasal namin ni Celine, Althea. Katatapos lang ng seremonya sa kabilang hall bago mo narinig ang hatol ng hukom. 6 na taon ka sa loob. Hindi ko pwedeng hayaang masayang ang 6 na taon ng buhay ko sa paghihintay sa isang bilanggo. Ang bawat pintig ng puso ni Althea ay tila isang mabigat na martilyo na dudurog sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho na nagiwan sa kanya ng pakiramdam na para siyang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo dahil ang mga luha ay tila napagod na ring pumatak. Hindi niya maramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong mundo ay naging isang malaking guho. Basiya ay nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Pinanood niya ang pagtalikod ng dalawa. Ang tunog ng mga hakbang ng sapatos ni Brandon, ba ang mahinang pag-alingawngaw ng tawa ni Celine sa hallway ay tila isang kanta ng kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Ang huling nakita niya bago sumara ang mabigat na pintong bakal ay ang kamay ni Brandon na nakahawak sa baywang ni Celine. Ang parehong kamay na minsan ay nangako sa kanya ng habang buhay na katapatan.
Naiwan si Althea sa gitna ng katahimikan na bumasag sa kanyang pagkatao. Ang bawat sulok ng dingding ay tila lumiliit, tila gustong lamunin ang kanyang maliit na katawan. Ang lamig ng mga posas sa kanyang pulso ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang paalala na mula sa araw na ito, ang kanyang pangalan ay hindi na Althea Villanueva Cortez, kundi isang numero na lamang sa loob ng madilim na selda. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardya patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa bilangguang pambabae, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing lalim ng dagat, vakasing pait ng ngapdo. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng kataksilan bago ito tuluyang maging bato? Saan humahantong ang landas ng isang taong kinuha na ang lahat maliban sa kanyang huling hininga? Ang anino ni Althea ay unti-unting naglaho sa loob ng madilim na pasilyo. Nagiwan lamang ng isang basag na panyo sa sahig, isang saksi sa isang pag-ibig na naging mitya ng kanyang sariling impyerno. Positive ka, Althea. 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Ang tinig ng doktor sa infirmary ng kulungan ay walang bahid ng galak. Para itong isang hatol ng kamatayan na idinagdag sa kanyang 6 na taong sentensya. Sa loob ng maliit na silid na amoy gamot at kalawang, ang balitang dapat sana ay pinakamasayang sandali ng isang asawa ay naging isang madilim na sumpa. Bago pa man bumuka ang bibig ni Althea para magtanong, muling nagsalita ang doktor habang mabilis na isinusulat ang report nang hindi man lamang siya tinitingnan. Huwag kang umasa na magiging madali ang buhay mo rito dahil lang sa lagay mo. Ang batas sa loob ay iba sa labas. At tandaan mo, ang batang iyan, sa oras na isilang mo siya, hindi siya pwedeng manatili sa piling ng isang kriminal na gaya mo. Dahan-dahang napahawak si Althea sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas at sugat dahil sa maghapong paglilinis ng mga maruming banyo sa loob ng dormitoryo. Inisip niya ang maliit na piraso ng tinapay na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan kaninang umaga. Isang maliit na sakripisyo para sa sarili niyang katawan na hindi niya alam ay para na rin pala sa buhay na nabubuo sa loob niya. Ang bawat kurot ng gutom at hapdi ng kanyang mga kalamnan ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang puting kisame ng infirmary ay tila bumabagsak sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Hindi ito dahil sa morning sickness, kundi dahil sa katotohanang ang sanggol na kanyang dinadala ay bunga ng isang pag-ibig na traidor. Isang bata na ituturing na mantsa ng pamilya Cortez, isang anak na sisilang sa gitna ng kahihiyan. Pagbalik niya sa kanyang selda, isang liham ang naghihintay sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang mamahaling papel at ang amoy ng pabango ay sapat na upang malaman niya kung kanino ito galing. Ang sulat ay mula kay Doña Imelda, ang kanyang biyenan. Huwag mong ituturing na bahagi ng aming pamilya ang anumang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ang nakasulat sa bawat linya ng liham na tila mga talim na humihiwa sa kanyang balat. Ang dugo ng mga Cortez ay hindi nararapat na mahalo sa isang babaeng magnanakaw at mamamatay tao. Kung balak mong gamitin ang batang yan para makabalik sa amin, nagkakamali ka. Para sa amin, si Brandon at Celine lamang ang may karapatang bumuo ng pamilya. Kalimutan mo na ang apelyidong dala mo dahil sa labas ng mga pader na yan, ikaw ay wala, kundi isang malungkot na alaala na nais na naming ibaon sa limot. Niyukot ni Althea ang papel hanggang sa maging isang maliit na bola ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang iumpog ang kanyang ulo sa malamig na semento. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang mga kamay. Binabasa ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang bawat patak ay tila may dalang apoy. Nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, siya na lamang ang tanging kakampi ng kanyang anak.
Ang katahimikan sa loob ng selda ay nabasag lamang nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga botas sa labas. Ang mga anino ng ibang preso ay nagsimulang gumalaw sa dilim. Ang kanilang mga bulong ay tila mga ahas na nakapalibot sa kanya. Alam ni Celine ang lahat. Alam ng kanyang kaaway ang bawat galaw niya, kahit sa loob ng impyernong ito. Napansin ni Althea ang isang matalim na tingin mula sa isang babaeng preso sa kabilang sulok. Ang babaeng ito ay kilala sa pagiging bayaran ni Celine sa loob ng kulungan. Hawak nito ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Isang improvised na kutsara na hinasa hanggang sa maging kasing talim ng labaha. Sa gitna ng takot at panghihina, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa puso ni Althea habang nakatingin siya sa malamig at rehas na bintana. Kung ang mismong mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya ang nagnanais na mawala siya, hanggang saan kaya niyang protektahan ang tanging kayamanan na natitira sa kanya, may puwang pa ba ang pag-asa sa isang lugar na tanging puot lamang ang pinapayagang tumubo? Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, naramdaman ni Althea ang isang matinding sipa sa kanyang sikmura, hindi mula sa bata, kundi mula sa isang bota na bumaon sa kanyang tagiliran habang siya ay nakahiga sa manipis na banig. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang batang iyan, Althea. Mas mabuti nang isipin mong hindi siya kailanman nabuhay kaysa lumaki siyang may bahid ng iyong kahihiyan. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng init, bahap din ang panganganak ni Althea. Sa loob ng infirmary na tanging isang pundidong ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag, nakahiga si Althea sa isang kinalawang na kama. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis, badugo. Ang bawat hininga niya ay isang pakikipaglaban, ngunit ang mas matinding sakit ay ang makitang nakatayo ang kanyang biyenan. Sa paanan ng kama, suot ang isang puting guwantes na tila natatakot na mahawakan ng anumang bagay sa loob ng maruming silid na yon. Kakasilang pa lamang ng sanggol. Narinig ni Althea ang isang napakahinang tinig, isang munting tunog ng buhay na nagmula sa kabilang panig ng telang nakaharang. Ngunit bago pa man niya maiunat ang kanyang mga kamay upang yakapin ang kanyang anak, mabilis na binalot ng isang nurse ang sanggol sa isang makapal na kumot, mabilis na lumabas sa silid. Sandali, ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang paos na sigaw ni Althea. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakapako sa kama dahil sa tindi ng panghihina. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang puson, ngunit baliwala ito kumpara sa takot na nararamdaman niya para sa kanyang sanggol. Hindi siya sinagot ni Doña Imelda. Sa halip, isang piraso ng papel ang inilapag nito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Pirmihan mo ito. Isang dokumento na nagsasabing namatay ang bata dahil sa komplikasyon. Ito ang pinakamabuting paraan upang maprotektahan ang pangalan ng mga Cortez. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka muli paglabas mo rito. Kung lalabas ka pa. Hindi. Buhay ang anak ko. Narinig ko siya. Narinig ko ang kanyang tinig. Ang mga luha ni Althea ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Umahalo sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Brandon! Nasaan si Brandon? Hindi niya papayagang gawin niyo ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Si Brandon ay nasa Boracay, nagdiriwang ng kanyang honeymoon kasama ang kanyang tunay na asawa. Huwag kang umasa sa isang lalaking matagal ka nang kinalimutan, Althea. Para sa kanya, isa ka na lamang pagkakamali na kailangang itama. Lumabas ang matanda nang hindi man lang lumingon. Iniwan si Althea sa gitna ng katahimikan na unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan, gumapang si Althea pababa ng kama.
Bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naabot niya ang bintanang may rehas na bakal, ang tanging lagusan ng hangin sa maliit na silid. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, basta gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Bumukas ang pinto nito, lumabas si Celine na nakasuot ng isang makapal na coat. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang isang maliit na balot na kulay rosas, ang sanggol ni Althea. Nakita ni Althea kung paano dahan-dahang hinaplos ni Celine ang mukha ng bata bago ito pumasok sa loob ng sasakyan kasama si Doña Imelda. Ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo ay tila ang huling tibok ng puso ni Althea na nadurog ng tuluyan. Napasandal si Althea sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga rehas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, ngunit ang huling imaheng nakatimo sa kanyang isipan ay ang kulay rosas na kumot na unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso, isang pangako na hihigit pa sa anumang parusa ng batas. Kung ang langit ay bingi sa kanyang mga dalangin, ang impyerno na mismo ang kanyang tatahakin upang mabawi ang kinuha sa kanya. Paano magagawang ituring na patay ng isang ina ang buhay na alam niyang humihinga sa piling ng kanyang kaaway? Hanggang kailan mananatiling lihim ang isang katotohanang nakaukit sa dugo valuha? Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa infirmary, ang tanging narinig na lamang sa loob ay ang mahina, ngunit mapait, na hagulgol ng isang inang ninakawan ng kanyang anghel. Villanueva, wala ka nang aasahang bibisita sa'yo. Patay na ang kapatid mo, kahapon pa na ilibing. Ang boses ng gwardiya ay walang bahid ng pakiramdam, tila nagbabasa lamang ng isang listahan ng mga kagamitang nawala. Sa loob ng bisitahan ng kulungan, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Si Althea, na noon ay nakaupo sa tapat ng bakanting silya, ay naramdaman ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Hawak-hawak niya ang isang maliit na basahan na balak sana niyang ibigay kay Kuya Anton upang ipampunas nito sa kanyang mga gamit sa ospital. Sa loob ng 4 na taon ng kanyang pagkabilanggo, si Anton ang tanging sinulid na nag-uugnay sa kanya sa labas. Si Anton ang tanging boses na nagsasabing, "Manalig ka, Althea, ilalabas kita rito." Ngunit ngayon, ang sinulid na yon ay tuluyan ng naputol. Hindi totoo yan. Magaling na si Kuya. Sabi niya sa huling sulat niya, malakas na siya. Ang pabulong na wika ni Althea. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakalamatan hanggang sa maging pino at matalas na bubog. Hindi siya nakaiyak agad. Ang matinding sakit ay hindi laging nagbubunga ng luha. Kung minsan, ito ay nagdudulot ng isang nakabibinging katahimikan. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na naging magaspang sa pagtatrabaho sa loob, mga kamay na hindi man lang nakahawak sa huling pagkakataon sa kamay ng kanyang kapatid. Bago pa man siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Hindi ito si Brandon at lalong hindi ito ang sinumang inaasahan niya. Ito ay si Rafael Navarro, ang abogado na matagal nang nawala sa kanyang paningin matapos ang kanyang pagkatalo sa korte. "Althea, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating." Simula ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng bigat at paggalang. Matagal itong itinago ni Anton. Ayaw niyang malaman mo ang tunay na kalagayan niya dahil ayaw niyang mawalan ka ng pag-asa habang nasa loob ka. Pero bago siya pumanaw, tiniyak niyang ligtas ang lahat para sa iyo. Inilapag ni Rafael ang isang itim na folder sa mesa. Sa loob nito ay may isang dokumentong legal at isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. "Ano ito?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng pagkalito at pait. Iyan ang huling hiling ni Anton.
Siya ang may-ari ng halos kalahati ng mga lupain at kumpanya ng transportasyon sa probinsya. Isang bagay na inilihim niya, kahit sa pamilya Cortez, upang hindi nila ito makuha. Paliwanag ni Rafael. At higit sa lahat, ang maliit na drive na yan, naglalaman niya ng mga video at dokumentong magpapatunay na si Celine at Brandon ang nagmanipula ng lahat. Itinago ito ni Anton sa isang bank vault na tanging ikaw lamang ang may karapatang magbukas. Tumingin si Althea sa folder. Ang pangalan niya ay nakasulat doon bilang nag-iisang tagapagmana ng Villanueva Logistics. Isang imperyong binuo ng kanyang kapatid sa gitna ng kanyang paghihirap. Isang sandata na inihanda para sa kanyang pagbabalik. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang init ng kahihiyan o ng pagdurusa, kundi ang apoy ng isang determinasyong matagal nang natutulog. Ang kanyang kapatid ay hindi siya iniwan ng walang laban. Kahit sa huling hininga nito, si Anton ay nagsilbing kalasag niya. Bakit ngayon lang, Rafael? Tanong niya, habang ang unang patak ng luha ay sa wakas ay bumagsak sa ibabaw ng dokumento. Bakit kailangang mamatay muna siya bago ko makuha ang katarungan? Dahil alam ni Anton na kailangan mong maging matatag bago mo hawakan ang kapangyarihang ito. Althea, ang kumpanya ni Brandon ay nakadepende na ngayon sa mga shares na iniwan sa iyo ng kapatid mo. Sa madaling salita, hawak mo na ang kanilang leeg nang hindi nila nalalaman. Hinigpitan ni Althea ang hawak sa folder. Ang imahe ni Celine na bitbit ang kanyang anak at ang mukha ni Brandon na puno ng pagtataksil ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang malamig at matalim na plano. Hindi sapat ang makalabas lamang ng kulungan. Kailangan niyang wasakin ang bawat pundasyon ng kaligayahang itinayo ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay at ng kanyang anak. Kailan ako makakalabas? Ang tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Rafael. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sa susunod na buwan, Althea, dahil sa mga bagong ebidensya, ang iyong parole ay maaprubahan na. Paglabas mo, hindi ka na ang dating Althea na madaling tapakan. Tumayo si Althea at tiningnan ang maliliit na rehas ng bisitahan. Ang mundong ito, na naging kulungan niya ng mahabang panahon, ay tila biglang naging maliit. Ang bawat pader, bawat rehas, at bawat insultong natanggap niya ay magiging mitya ng kanyang muling pagbangon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang selda, naramdaman niya ang bigat ng USB drive sa kanyang bulsa. Ito ang susi sa kanyang kalayaan, ngunit ito rin ang magiging hatol ng kamatayan para sa mga Cortez. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip tungkol sa paghihiganti, isang mukha ang biglang sumagis sa kanyang gunita, ang mukha ng isang maliit na batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Nasaan na ang kanyang anak? Kilala pa kaya siya nito? Isang lihim na takot ang bumalot sa kanya, isang katanungang mas matalim pa sa anumang ebidensya. Paano kung sa kanyang pagbabalik, ang katarungang hinahanap niya ay maging sanhi ng paglayo ng loob ng tanging nilalang na nais niyang protektahan? Lumabas ka na, Villanueva. Huwag mo nang balaking bumalik dito. Ang tinig ng gwardiya ay walang emosyon, tila isang sirang plakang paulit-ulit na naririnig sa bawat pagbukas ng malaking pintong bakal. Sa harap ni Althea, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na liwanag na pilit bumubulag sa kanyang mga matang nasanay sa dilim at anino ng selda sa loob ng 6 na taon. Dahan-dahan siyang humakbang palabas, bit-bit ang isang lumang bag na gawa sa sako na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit at ang folder na iniwan ni Rafael. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng manipis at kupas na tsinelas ay ramdamang init ng semento ng kalsada. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2,000 at 100 araw na naramdaman niya ang hangin na hindi amoy kalawang, hindi amoy kulob, at hindi amoy kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, naramdaman ni Althea
ang isang matinding lula. Ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng usok, at ang dami ng mga taong nagmamadali ay tila mga alon na gustong lumunod sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng gate, tila isang ligaw na kaluluwa na hindi na alam kung saan ang daan pauwi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Althea, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagkalito. Huminto ang isang makintab at itim na sasakyan sa kanyang tapat. Bumaba si Rafael, suot ang isang maayos na polo at lumakad patungo sa kanya na may banayad ng ngiti. Ang kaibahan ng ayos ni Rafael sa kanyang sariling itsura, ang kanyang buhok na tuyot, ang kanyang balat na maputla, at ang kanyang mga matang puno ng hapis ay tila isang sampal ng realidad. Narito na ako, Rafael, ang mahinang tugon ni Althea. Gusto niyang ngumiti, pero tila nakalimutan na ng kanyang mga labi kung paano gawin iyon. Halika na, marami tayong dapat gawin. Ang huling bilin ni Anton ay kailangang maisakatuparan agad. Wika ni Rafael habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Habang binabaybay nila ang kalsada patungo sa kabihasnan, nanatiling nakatingin si Althea sa labas ng bintana. Ang lungsod ay nagbago na, ngunit ang sakit sa loob niya ay nanatiling kasing sariwa ng sugat na ayaw maghilom. Nang dumaan sila sa isang malaking kalsada sa Makati, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Sa isang dambuhalang billboard sa itaas ng isang gusali, nakalarawan ang isang pamilyang tila galing sa isang fairy tale. Nakasuot ng mamahaling puting damit sina Brandon at Celine, habang sa gitna nila ay isang batang babae na may suot na korona ng mga bulaklak. Ang bata ay may mga matang kasing itim ng sa kanya, at isang ngiting tila nagnanakaw ng lahat ng hininga ni Althea. The Ideal Family, The Cortez Legacy, ang nakasulat sa malalaking letra sa ilalim ng kanilang larawan. Naramdaman ni Althea ang isang matalim na kirot sa kanyang puson, isang alaala ng gabing isinilang niya ang batang yon sa gitna ng dugo at luha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa salamin ng bintana, tila gustong abutin ang mukha ng batang nasa billboard. Siya na ba yon, Rafael? Siya na ba ang anak ko? Ang tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at pangungulila. Siya si Angel Althea. 6 na taon na siya. Ang buong mundo ay naniniwalang siya ang biological daughter ni Celine. Mahinahong sagot ni Rafael, ngunit ramdam ang puot sa kanyang tinig. Pinalalabas ni na Brandon na himala ang pagkakaroon nila ng anak matapos kang makulong. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng lason. Himala? Ang pagnanakaw ng anak mula sa isang inang nasa loob ng rehas ay tinatawag na nilang himala ngayon. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng sasakyan. Nakita niya ang isang babaeng tila pinatanda ng panahon at dusa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Dalhin mo ako sa hotel, Rafael. Gusto kong maligo. Gusto kong hugasan ang bawat bakas ng dumi ng kulungang ito mula sa aking balat. At pagkatapos, kailangan nating ayusin ang aking pagbabalik. Ang wika ni Althea. Ang boses ay kasing talim na ng labaha. Hindi na siya ang Althea na iiyak na lamang sa isang sulok habang inaapi. Ang bawat pangungutya, bawat sampal, at bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa gutom ay magiging puhunan niya sa isang laro na siya ang gagawa ng panuntunan. Habang papalayo ang sasakyan sa billboard ng pamilya Cortez, iniwan ni Althea ang kanyang lumang sarili sa gilid ng kalsada ng bilibid. Ang bawat gusali na kanilang nadadaanan ay tila mga toreng handa niyang gibain. Paano mo tatanggapin ang isang mundong tila mas masahol pa sa loob ng bilangguan? Saan ka kukuha ng lakas na yakapin ng anak na itinuring kang isang kriminal at isang estranghero? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging saksi sa pagsilang ng isang bagong Althea Villanueva.
Isang reynang walang korona, ngunit may hawak na espada ng katotohanang handang pumatay ng anumang kasinungalingan. Patawarin mo ako, kuya. Hindi man lang kita naisama sa huling hantungan. Hindi ko man lang nahawakan ang iyong kamay bago ka tuluyang bumitaw. Ang boses ni Althea ay halos malunod sa hagupit ng ulan sa sementeryo ng Himlayang Pilipino. Nakaluhod siya sa harap ng isang simpleng puting marmol na may nakaukit na pangalan, Anton Villanueva. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng tubig ay walang-wala kumpara sa ginaw na nararamdaman ng kanyang puso. Inihilig niya ang kanyang noo sa basang bato. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga lantang bulaklak sa paligid ay tila nagbabalik sa kanya sa mga panahong sila pang dalawa ang magkasama laban sa mundo. Si Anton ang kanyang kuta, ang kanyang tagapagtanggol, ngunit namatay itong mag-isa habang siya ay nakakulong sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Althea, kailangan na nating umalis. Kanina ka pa basang-basa. Baka magkasakit ka. Ang tinig ni Rafael ay banayad, punong-puno ng pag-aalala, habang pinapayungan ng babaeng tila wala ng pakialam kung anong mangyari sa kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Althea, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng puntod. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa matigas na semento. Nagkasakit na ang kaluluwa ko, Rafael. 6 na taon akong namatay sa loob ng selda. Wala nang lagnat o ubo ang makakatalo sa ginaw na nararamdaman ko ngayon. Ang tugon ni Althea, ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging amihan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha. Sa kabila ng ulan, makikita ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Nakahanda na ang lahat sa Hotel Althea. Ang iyong bagong pagkakakilanlan, ang mga dokumento ng Villanueva Logistics, at ang lahat ng impormasyong kailangan mo tungkol sa operasyon ni Brandon. Muling wika ni Rafael. Pero sigurado ka na ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan. Humarap si Althea kay Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita ng abogado ang isang nangising hindi para sa saya, kundi para sa isang digmaang matagal nang itinakda. Rafael, ang Althea na kilala mo, ay 6 na taon nang naililibing kasabay ng pagtalikod ni Brandon sa akin sa loob ng korte. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay ang multo ng kanyang mga kasalanan, at ang mga multo ay hindi natatakot sa kahit ano. Naglakad sila patungo sa sasakyan na nakaparada sa gilid ng makitid na kalsada ng sementeryo. Ngunit bago pa man sila makasakay, ang tunog ng isang paparating na mamahaling sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang ilaw ng sasakyan ay tila 2 matang mapanuri sa gitna ng madilim na hapon. Isang itim na SUV ang huminto ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Ang plaka nito ay pamilyar na pamilyar kay Althea. Isang plaka na madalas niyang makita sa garahe ng kanilang dating tahanan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba habang may hawak na payong. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Althea ang pamilyar na tikas at ang paraan ng paglakad ni Brandon. Ngunit hindi ito nag-iisa. Isang bata ang sumunod sa kanya. Isang batang may kulay rosas na jacket at may mga matang tila bituin sa dilim. Angel, ang halos pabulong na wika ni Althea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nanigas. Naroon ang kanyang anak. Ilang hakbang lamang ang layo, ngunit tila milya-milya ang distansya. Nakita ni Althea kung paano binuhat ni Brandon ang bata upang hindi mabasa ang sapatos nito. Ang paraan ng pagyakap ng bata sa leeg ng lalaking nagnakaw ng buhay ng kanyang ina. Nagtago si Althea sa likod ni Rafael. Ang kanyang dibdib ay nagbabagsakan sa tindi ng kaba at sakit. Ang makita ang kanyang anak na masaya sa piling ng lalaking sumira sa kanya ay isang uri ng parusa
na hindi niya inakala na mararanasan pa niya paglabas ng kulungan. Bakit sila narito? Tanong ni Rafael sa mahinang boses. Anibersaryo rin ng kamatayan ng ama ni Brandon. Sagot ni Althea. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nakalimutan ko. Nakalimutan kong magkatabi lamang ang kanilang mga lote. Pinanood ni Althea mula sa malayo ang pag-aalay ng bulaklak ni na Brandon at Angel sa kabilang puntod. Narinig niya ang masayang tawa ng kanyang anak. Ang tawang dapat sana ay para sa kanya. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. Sa isang sandali, lumingon si Brandon sa direksyon nila. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa gitna ng malakas na ulan. Bahagyang naningkit ang mga mata nito, tila pamilyar ang figura ng babaeng nakatayo sa tabi ng itim na sasakyan. Kailan mo malalaman kung ang tadhana ay nagbibigay ng pagkakataon o nagluluto lamang ng isa pang bitag? Paano mo mapipigilan ang iyong sarili na huwag tumakbo patungo sa anak na hindi ka nakilala? Ang sasakyan ni na Brandon ay dahan-dahang gumalaw. Dadaan ito sa mismong tapat ng sasakyan ni Rafael. Ang salamin ng bintana ni Angel ay nakabukas ng kaunti. Nang tumapat ang sasakyan, tumingin ang bata sa labas. Sa isang saglit, ang mga mata ni Althea at ni Angel ay nagtagpo sa gitna ng patak ng ulan sa salamin. Mama, sino po siya? Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Ang tinig ni Angel ay kasing linis ng isang kristal. Ngunit para kay Althea, ang bawat salitang binitawan ng bata ay tila mga bubog na bumaon sa kanyang puso. Sa gitna ng mataong mall sa Makati, tila tumigil ang mundo. Ang mga ilaw, ang musika sa paligid, at ang ingay ng mga mamimili ay naglaho, nagiwan lamang sa kanya sa harap ng batang matagal niyang ipinaglaban sa kanyang mga panalangin. Nakahawak si Althea sa isang maliit na manika na balak sana niyang bilhin, isang simpleng regalo na 6 na taon niyang pinangarap na ibigay. Ngunit ang kanyang mga daliri ay nanigas sa hawakan ng laruan nang makita niya ang pagtakbo ni Angel patungo sa isang babaeng kakarating lamang. Baby, don't just run away like that. You scared me! Wika ni Celine habang kinukuha ang mga kamay ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga, isang uri ng pagmamahal na alam ni Althea na isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang iniangat ni Celine ang kanyang tingin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mapagmahal na anyo ni Celine ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapang uyam na ngiti. Inayos niya ang kanyang mamahaling Hermes na bag at humakbang palapit kay Althea. Bit-bit pa rin ang kamay ni Angel. Oh, look who's here. Hindi ko alam na ang mga gaya mo ay pinapayagan na palang pumasok sa mga ganitong lugar ngayon. Ang mapait na bati ni Celine. Ang kanyang boses ay sapat na lakas upang marinig ng mga taong dumadaan. Tila sinasadyang ipahiya ang babaeng kaharap. Nanatiling tahimik si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang puso ay nagbabagsakan sa kaba at sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang makita ang takot sa mga mata ni Angel habang nakatingin sa kanya ay nagparalisa sa kanyang buong pagkatao. Mama, do you know her? Is she a bad person? Tanong ni Angel, habang mas lalong humigpit ang kapit sa laylayan ng damit ni Celine. Yes, baby. She's a very bad person. Kaya wag kang titingin sa kanya, baka mahawa ka ng dumi niya. Sagot ni Celine, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin muli siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. You see, Althea? For her, I am the only mother. Ikaw? Wala kang puwang sa buhay niya. You are just a criminal who died in her memory a long time ago. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang manikang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Isang tunog na hindi narinig ng sino man, ngunit umaling-awngaw sa kanyang buong kaluluwa. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang latay na nag-iiwan ng malalim na sugat. Ang sakit na makitang ang sarili mong dugo
at laman ay kinamumuhian ka nang hindi nito nalalaman ang katotohanan ay hihigit pa sa anumang hirap na dinanas niya sa loob ng selda. Huwag mong gagamitin ang anak ko sa mga laro mo, Celine. Ang sa wakas ay lumabas na tinig ni Althea. Mahina ito ngunit punong-puno ng bagsik at pait. Anak mo? Are you sure? In the eyes of the law, and in the eyes of this child, she is mine. Ang bulong ni Celine habang lumalapit sa tenga ni Althea. Huwag kang magkakamaling lumapit muli sa amin, kundi sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar kung saan ka nararapat, sa likod ng mga rehas. Tinalikuran siya ni Celine, hila-hila si Angel na lumingon pa ng huling beses kay Althea. Ang batang yon, na dapat sana ay nasa kanyang mga bisig, ay unti-unting naglaho sa gitna ng karamihan, kasama ang babaeng nagnakaw ng lahat mula sa kanya. Naiwan si Althea na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa at wasak. Ang lamig ng aircon ng mall ay tila naging kasing ginaw ng gabi sa bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, nagiwan ng maliliit na marka ng dugo. Sa kanyang isipan, isang sumpa ang muling nabuo. Hindi na sapat ang katarungan, hindi na sapat ang pagbawi sa kanyang yaman. Ang bawat luha ni Angel, ang bawat kasinungalingang itinanim ni Celine sa isipan ng bata, ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Habang pinapanood niya ang paglayo ng dalawa, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang tabi. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan. Althea, tama na. Hindi pa ito ang oras. Ang mahinahong tinig ni Rafael. Lumingon si Althea kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luhang ayaw pumatak. Kinuha niya ang lahat, Rafael. Pati ang tingin ng anak ko. Naging masamang tao ako sa harap ng sarili kong anghel. Kung gayon, patunayan nating sila ang totoong halimaw. Tugon ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing matatag ng bato. Ngunit bago pa man sila makahakbang paalis, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Rafael mula sa likuran. Isang boses na nagpatigil sa paghinga ni Althea. Rafael, ikaw nga ba yan? At sino ang kasama mo? Si Brandon. Nakatayo ito ilang metro ang layo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa likuran ni Althea. Tila sinusubukang kilalanin ang babaeng tila pamilyar ang tindig, ngunit may dalang ibang aura. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Nasaan ang bagong chairperson ng Villanueva Logistics? Kanina pa kami naghihintay ng asawa ko rito. Ang boses ni Brandon ay puno ng kayabangan habang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ng boardroom. Sa tabi niya, si Celine ay abala sa pag-aayos ng kanyang labi. Tila ang pagpupulong na ito ay isa lamang maliit na abala sa kanyang marangyang buhay. Ang Cortez Group ay nasa bingit ng pagbagsak at ang tanging paraan upang maisalba sila ay ang makuha ang basbas ng bagong may-ari ng Villanueva Logistics. Ang kumpanyang hindi nila alam na matagal na palang binuo ni Anton Villanueva sa lihim. Sa labas ng silid, sa harap ng isang malaking salamin, tinitingnan ni Althea ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang suot na itim na designer suit ay kasing talim ng kanyang titig. Inayos niya ang kanyang buhok na ngayon ay makintab at maayos na nakastyle, malayo sa gusot at tuyot na buhok na mayroon siya noong nasa loob ng selda. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga daliri. Ang mga daliring dati ay may mga kalyo sa paglilinis ng sahig. Ngayon ay may suot na isang mamahaling singsing na esmeralda. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay hindi lumilikha ng anumang ingay dahil sa kapal ng carpet, ngunit ang bawat galaw niya ay may dalang bigat
na tila yayanig sa buong gusali. Handa ka na ba? Ang mahinahong tanong ni Rafael na nakatayo sa kanyang likuran. 6 na taon akong naghanda, Rafael. Ang tanong ay kung handa na ba silang mawala ang lahat. Ang malamig na tugon ni Althea. Bumukas ang pinto ng boardroom nang walang anumang babala. Ang lahat ng mga direktor at opisyales sa loob ay sabay-sabay na tumayo. Maliban kina Brandon at Celine na nanatiling nakaupo, tila naghihintay ng isang aliping maglilingkod sa kanila. Finally, dumating ka rin, ang simula ni Brandon, ngunit biglang napatigil ang kanyang mundo. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay nagkalat nang walang kaayusan. Tumayo si Althea sa harap ng mesa. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa kinalalagyan ni Brandon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kahasing bigat ng isang sementong bumabagsak. Ang tanging maririnig lamang ay ang malakas na paghinga ni Celine, na tila nakakita ng isang multo sa gitna ng tanghali. Magandang umaga, Mr. Cortez. Mrs. Cortez, ang bati ni Althea. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may dalang talim ng isang punyal. Ipinapaumanhin ko kung pinaghintay ko kayo. Alam niyo naman, mahirap talagang ayusin ang mga kalat ng mga taong walang alam sa negosyo. Althea, paano ka naging ang nauutal na wika ni Brandon? Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Chairperson Althea Villanueva, iyan ang itatawag niyo sa akin mula ngayon. Putol ni Althea habang dahan-dahang umuupo sa silya sa gitna ng boardroom, ang silyang sumisimbolo ng pinakamataas na kapangyarihan. At tungkol sa inyong hiling na bailout package para sa Cortez Group, binasa ko ang inyong proposal. At sa totoo lang, mas marami pang sense ang isinulat ko sa pader ng selda ko kaysa sa basurang ito. Hinagis ni Althea ang dokumento sa gitna ng mesa. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Celine. Ang babaeng dati ay kung ituring siya ay parang basahan, ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. You can't do this! Isang bilanggo ka lang! Isang kriminal! Ang biglang sigaw ni Celine, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Tumayo muli si Althea at lumapit kay Celine. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Huminto siya sa mismong harap ng babae at dahan-dahang yumuko upang ibulong ang mga salitang nagiwan ng malalim na sugat. Ang kriminal ay ang taong nagnanakaw ng buhay at anak ng iba, Celine. At ang bilanggo, hindi ako yon. Kayo ni Brandon. Kayo ang matagal nang nakakulong sa sarili ninyong mga kasinungalingan. At ngayon, ako ang may hawak ng susi sa inyong paglaya o sa inyong tuluyang pagbagsak. Lumingon si Althea sa kanyang mga tauhan. I-cancel ang lahat ng kontrata ng Villanueva Logistics sa Cortez Group. Simulan ang liquidation ng kanilang mga assets na nakasangla sa atin. Ngayon din. Habang papalabas si Althea sa silid, naririnig niya ang pagsusumamo ni Brandon. Ang mga salitang dati ay uhaw siyang marinig, ngunit ngayon ay tila ingay na lamang ng mga kulisap. Ang kanyang puso ay nanatiling matatag, walang bakas ng awa. Ngunit nang makarating siya sa kanyang sariling opisina, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Ang tanging bagay na naisalba niya bago siya makulong. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Ang yaman ay sandata lamang, ngunit ang tunay na premyo ay ang batang nakatira sa piling ng mga ahas. Rafael! Tawag ni Althea sa kanyang abogado na pumasok sa silid. Ipadala ang imbitasyon para sa charity ball. Gusto kong makita ang lahat ng mga Cortez sa loob ng isang silid. Doon natin sisimulan ang huling yugto. Ang charity ball na yon ay hindi para sa donasyon. Iyon ay magiging isang bitay para sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Hindi siya dapat narito. Isang malaking insulto sa ating dangal na ang isang kriminal ay humahalo sa ating mga diamante
at mamahaling alak. Ang tinig ni Doña Imelda ay kasing talim ng kidlat sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo ang matanda sa gitna ng lupon ng mga elite. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa malaking pintuan. Sa tabi niya, si Celine ay pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak na baso ng champagne ay hindi maitago ng kanyang makapal na makeup. Sa labas ng bulwagan, huminga ng malalim si Althea. Nakasuot siya ng isang naglalagablab na pulang gown na gawa sa seda, na tila yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Isang katawang dati ay nababalot lamang ng sako at luma ng uniforme sa loob ng selda. Ang kanyang mga balikat ay nakataas, ang kanyang noo ay punong-puno ng kumpiyansa, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Naramdaman niya ang init ng palad ni Rafael sa kanyang likuran. Isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hakbangin ang huling distansya patungo sa kanyang mga kaaway. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong takot, Althea. Ngayong gabi, ikaw ang bagyo na wawasak sa kanilang payapang mundo. Ang bulong ni Rafael. Dahan-dahang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto. Ang tunog ng mga pag-uusap at tawanan sa loob ay tila biglang pinutol ng isang matalim na gunting. Ang lahat ng mata ay natuon sa babaeng naglalakad sa gitna ng red carpet. Ang pulang kulay ng kanyang damit ay tila isang hamon sa lahat ng kaplastikan sa loob ng silid. Bawat hakbang ni Althea ay may dalang bigat ng 6 na taong paghihintay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang tiktak ng orasan na nagbabala ng katapusan. Brandon, look, she has the nerve to show her face here. Ang nanginginig na sabi ni Celine kay Brandon na noon ay nakatayo sa gilid, tila nakalimutan ng huminga habang nakatingin kay Althea. Lumapit si Althea sa kinalalagyan ng pamilya Cortez. Huminto siya sa mismong harap ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matanda. Isang bagay na hinding-hindi niya nagawa noong siya pa ang nanginginig na manugang na laging yumuyuko sa bawat pangaapi. Magandang gabi, Doña Imelda. Mukhang hindi niyo nagustuhan ang aking bulaklak na ipinadala kaninang umaga. Ang malambing na wika ni Althea, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Huwag kayong mag-alala, marami pa akong sorpresa para sa inyo ngayong gabi. Paanong nagkaroon ka ng lakas ng loob na tapakan ang lugar na ito? Althea, isang bilanggo na gaya mo ay walang puwang sa aming lipunan. Ang asik ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng galit. Ngumiti si Althea. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Ang lipunang sinasabi niyo, Doña Imelda, ay lipunang nabibili ng pera. At sa kasamaang palad para sa inyo, ako na ngayon ang may-ari ng karamihan sa inyong mga utang. Naglakad si Althea patungo sa gitna ng entablado. Inagaw ang atensyon ng lahat ng mga panauhin. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa kanya. Ang iba ay may paghanga. Ang iba ay may matinding kuryosidad. Ladies and gentlemen, ipinapaumanhin ko ang abala. Ang panimula ni Althea, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nais ko lang i-anunsyo ang isang mahalagang balita. Ngayong gabi, ang Villanueva Logistics ay opisyal nang nakuha ang 51% ng shares ng Cortez Group. Sa madaling salita, ang pamilyang Cortez ay nagtatrabaho na ngayon para sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Nakita ni Althea ang pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Celine. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang tagumpay. Ang mukha ni Brandon ay naging kasing puti ng papel, habang si Doña Imelda ay tila aatakehin sa puso sa tindi ng kahihiyang natanggap
sa harap ng kanilang mga kagalang-galang na panauhin. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nahuli ng mga mata ni Althea ang isang maliit na figura sa gilid ng hagdanan, si Angel. Ang bata ay nakasuot ng isang puting gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot habang nakatingin sa kaguluhang nangyayari. Naramdaman ni Althea ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang lahat ng yaman at kapangyarihang hawak niya sa sandaling iyon ay tila nawalan ng halaga nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Ang korona ng tagumpay na kanyang isinuot ay tila naging isang korona ng mga tinik na muling bumaon sa kanyang puso. Lumapit si Brandon kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at galit. Althea, bakit mo ito ginagawa? Isipin mo naman ang bata. Isipin mo si Angel. Tumingin si Althea kay Brandon. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng puot. Naisip mo ba ang bata noong pinirmahan mo ang divorce papers habang nasa loob ako ng selda? Naisip mo ba ang bata noong hinayaan mong ituring siyang anak ng ibang babae? Tinalikuran ni Althea ang lahat at naglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang pulang gown ay tila isang bakas ng dugo sa puting sahig. Ngunit sa kanyang paglabas, isang kamay ang humawak sa kanyang laylayan. Miss, bakit mo po pinapaiyak si Mama? Ang tanong ni Angel ay tila isang punyal na tumagos sa kaluluwa ni Althea. Lumingon siya at tinitigan ng bata. Ang batang ito, na 6 na taon niyang ipinagdamot sa kanyang sarili, ay ngayon ay tinitingnan siya bilang isang kaaway. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong paghihiganti kung ang bawat tama mo sa kaaway ay nag-iiwan din ng sugat sa taong pinakamamahal mo? May katarungan ba talaga sa isang mundong ang katotohanan ay mas masakit pa sa kasinungalingan? Habang lumalayo si Althea sa ballroom, ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mabigat na tibok ng kanyang pusong tila muling nagkakaroon ng mga lamat. Takot ka ba sa multo, Celine? Sabi nila, ang mga multo raw ay hindi naman talaga umaalis. Naghihintay lang sila sa dilim, nagmamasid, hanggang sa dumating ang oras na handa na silang maningil. Ang tinig ni Althea ay tila isang malamig na haplos ng hangin sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa loob ng opisina ni Brandon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Celine na noon ay kapapasok pa lamang. Sa ibabaw ng mesa, may isang lumang litrato na bahagyang kupas na ang kulay, isang larawan ng sasakyang nawasak sa aksidenteng naging dahilan ng pagkakulong ni Althea. Naramdaman ni Celine ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang designer na pitaka. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pribadong silid na ito. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang pluma at nilaro ito sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng metal na dulo nito sa kahoy na mesa ay tila isang regular na pintig ng isang pusong puno ng puot. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa katinoan ni Selene. Alam mo, Celine, sa loob ng 6 na taon, paulit-ulit kong inisip ang gabing iyon. Ang muling pagsasalita ni Althea, ang kanyang boses ay malalim at puno ng mga imahe ng nakaraan. Ang ulan, ang takot, at ang paraan ng pagtingin mo sa akin habang pinapapirma niyo ako sa affidavit na yon. Akala ko noon, ginagawa niyo iyon para iligtas ako. Pero ang totoo, ginagawa niyo iyon para ibaon ako ng buhay habang kayo ay nagsasaya sa ibabaw ng aking libingan. Umalis ka na. Brandon, nasaan ka ba? Ang sigaw ni Celine, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok, tila isang ibong nasasakal. Wala si Brandon, Celine. Pinatawag ko siya sa isang emergency meeting sa kabilang building. May mahalaga kaming pinag-uusapan tungkol sa mga nawawalang pondo ng Cortez Group na dumaan sa iyong personal na account. Ang malamig na revelasyon ni Althea. Nanlaki ang mga mata ni Celine.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang basang papel na madaling mapunit. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay bumukas at pumasok si Brandon. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo. Ang kanyang kurbata ay maluwag. At ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pagdududa. Brandon, salamat at narito ka na. Ang babaeng ito, tinatakot niya ako. Ang pagsusumamo ni Celine habang kumakapit sa braso ng asawa. Ngunit hindi siya niyakap ni Brandon. Sa halip, inilapag ni Brandon ang isang makapal na folder sa mesa sa tabi ng larawan ng aksidente. Celine, kailangan nating mag-usap. Totoo ba ito? Totoo ba na ang pirma mo ang nasa likod ng mga pekeng dokumento na nagdiin kay Althea 6 na taon na ang nakalilipas? At ang pera, nasaan ang 10 milyong kinuha mo sa kumpanya noong nakaraang buwan? Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako dahil gusto niyang bumalik sa'yo. Ang hysterical na sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na tunog ng nasisirang salamin sa loob ng silid. Tumingin si Althea kay Brandon. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig, kundi purong pangungutya. Nakikita mo na ba, Brandon? Ang babaeng pinili mong pakasalan habang ako ay nagdurusa sa dilim ay siya ring babaeng unti-unting nagnanakaw sa iyong kinabukasan. Ang tiwala ay parang isang kristal na florera, Brandon. Kapag nabasag na, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Tumayo si Althea at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Huminto siya sa tabi ni Brandon at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang minsan ay tiningnan niya ng may pagsamba. Ngunit ngayon ay tinitingnan niya na lamang bilang isang biktima ng sarili nitong katangahan. Ang katotohanan ay hindi parang damit na pwede mong hubarin kapag ayaw mo na, Brandon. Ito ay parang balat na nakadikit sa iyong pagkatao. At ngayon, ang balat na yan ay unti-unti nang natutuklap. Ang huling wika ni Althea bago siya lumabas. Naiwan sa loob ng silid ang mag-asawang Cortez. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang punyal. Nakita ni Celine ang pagbabago sa tingin ni Brandon. Ang tingin na dati ay puno ng paghanga, ay ngayon ay napalitan ng isang matinding pagdududa na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanilang pagsasama. Habang naglalakad si Althea sa hallway, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, ngunit may kalakip itong bigat. Ang kanyang paghihiganti ay tila isang apoy na habang lalong lumalakas, ay mas lalong nakakaubos ng hangin. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang kanyang cellphone. Isang video ang bumungad sa kanya. Si Angel na masayang naglalaro sa garden ng mga Cortez. Tawa ng tawa habang hinahabol ang isang paru-paro. Nanginig ang mga kamay ni Althea. Sa kanyang kagustuhang wasakin sina Brandon at Celine, napagtanto niya na ang bawat hagupit niya ay magdudulot din ng bagyo sa buhay ng kanyang anak. Kung tuluyang mabubunyag ang lahat, paano niya ipapaliwanag sa bata na ang mama na kinagisnan nito ay isang halimaw at ang ama nito ay isang traidor? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Althea, huwag kang masyadong magpakasiguro sa iyong tagumpay. Hawak ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa iyong yaman at kumpanya. Kung ayaw mong mawala ang iyong anghel ng tuluyan, itigil mo na ang lahat ng ito. Ang tinig sa kabilang linya ay kasing pait ng apdo at bago pa man makasagot si Althea, naputol na ang linya. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa paligid, ngunit tanging ang anino lamang ng mga gusali ang kanyang nakikita. Sino ang taong nasa likod ng banta? Hanggang saan handang pumunta ang kanyang mga kaaway upang protektahan ang kanilang mga sarili? At ang pinakamatinding tanong, nasa panganib ba ang buhay ni Angel dahil sa kanyang mga hakbang? Lumayo ka sa kanya. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Baka mahawa siya ng dumi mo.
Ang tinig ni Celine ay tila isang matalim na latay na humiwa sa katahimikan ng parke sa hapon na yon. Sa ilalim ng malalaking puno ng narra, kung saan ang mga tuyong dahon ay dahan-dahang nalalaglag sa damuhan, napatigil si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nasa ere pa. Ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa pisngi ni Angel. Ang pisnging nais niyang hagkan, ang balat na nais niyang maramdaman mula pa noong gabing inagaw ang bata sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang mga daliri ni Althea. Kanina lamang, bago dumating ang bagyo sa katauhan ni Celine, naramdaman niya ang isang sandali ng langit. Nakita niya si Angel na nakaupo sa bench, malungkot na nakatingin sa kanyang nasirang sapatos. Bilang lihim na donor ng paaralan, may dahilan si Althea na mapalapit sa bata nang hindi naghihinala ang mga gwardya. "Miss, ang ganda niyo po. Para po kayong anghel na nakita ko sa panaginip ko." Ang mahinang sabi ni Angel kanina habang tinutulungan siya ni Althea na ayusin ang sintas ng sapatos. Sa sandaling iyon, ang puso ni Althea ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw. Ang bawat salita ng bata ay tila isang haplos sa kanyang mga sugat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, "Ako ang tunay mong ina, anak. Ako ang nagdala sa'yo sa loob ng 9 na buwan sa gitna ng hirap at pasakit." Ngunit tanging isang mapait na ngiti lamang ang naibigay niya, habang ang kanyang lalamunan ay naninikip sa tindi ng kinalimtang emosyon. "Dito po ba kayo nakatira? Bakit po parang malungkot ang mga mata niyo?" Tanong muli ni Angel. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang humawak sa palad ni Althea. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit ang sandaling iyon ay pinutol ng marahas na pagdating ni Celine. "Angel, halika rito!" Ang sigaw ni Celine habang marahas na hinila ang braso ng bata. "Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero, lalo na sa babaeng ito? Pero mama, mabait po siya. Tinulungan niya po ako." Ang nanginginig na paliwanag ni Angel, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mapuno ng luha sa takot. "Mabait? Walang mabait sa isang kriminal, Angel. Ang babaeng ito ay mamamatay tao. Gusto niyang saktan tayo." Ang boses ni Celine ay naging histerikal. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa takot na baka tuluyang mabawi sa kanya ang batang ginagamit niyang panangga. Dahil sa tindi ng galit, itinaas ni Celine ang kanyang kamay upang saktan si Angel. "Dahil sa katigasan ng ulo mo, kailangan mong maturuan ng leksyon." Bago pa man bumagsak ang kamay ni Celine sa mukha ng bata, mabilis na kumilos si Althea. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ni Celine. Ang kanyang pagkakapit ay kasing lakas ng isang bakal. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang bagsik na hindi kailanman nakita ni Celine noon. "Huwag na huwag mong itataas ang kamay mo sa batang ito, Celine. Kahit dulo ng daliri mo, huwag mong hahayaang dumapos sa kanya nang may kasamang pananakit." Ang malamig na banta ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may dalang otoridad na nagpatahimik sa buong paligid. "Bitawan mo ako. Wala kang karapatang pakialaman kung paano ko palakihin ang anak ko." Ang pagpupumiglas ni Celine, ngunit mas lalong hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak. "Anak mo? Binubuhay mo siya sa kasinungalingan, Celine. Ang bawat sampal na ibinibigay mo sa kanya ay isang utang na sisingilin ko sa'yo ng may interes." Ang bulong ni Althea habang unti-unting inilalapit ang kanyang mukha kay Celine. "Hindi mo siya pagmamay-ari. Hiniram mo lang siya sa tadhana at tapos na ang oras ng panghihiram mo." Tinulak ni Althea ang kamay ni Celine ng may puwersa. Napahakbang paurong si Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Sa gilid, si Angel ay nakayakap sa kanyang sarili. Umiiyak ng tahimik habang nakatingin sa dalawang babaeng nag-aagawan sa kanyang mundo. "Angel, halika na. Uuwi na tayo." Ang utos ni Celine. Ang kanyang tinig ay nanginginig na ngayon.
Kinaladkad niya ang bata patungo sa kanilang sasakyan. Hindi man lamang pinapansin ang bawat patak ng luha ng bata na bumabasa sa damuhan. Naiwan si Althea na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ang bawat hikbi ni Angel na kanyang narinig ay tila isang punyal na dahan-dahang humahati sa kanyang puso. Ang katarungang hinahanap niya para sa kanyang sarili ay tila naging pangalawa na lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Napatingin si Althea sa kanyang palad. Ang palad na kanina lang ay hinawakan ng kanyang anak. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila, isang uhaw na hindi kayang mapawi ng anumang yaman. Habang pinapanood niya ang paglayo ng sasakyan ni Celine, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Bumaba ang salamin nito at nakita ni Althea ang isang pamilyar na mukha. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikita muli. Isang taong may hawak ng huling piraso ng katotohanan tungkol sa gabi ng aksidente. Althea, kailangan nating mag-usap. Bago pa huli ang lahat para sa anak mo, ang wika ng lalaki bago muling isara ang bintana at mabilis na humarurot paalis. Sino ang lalaking ito? Ano ang kikinalaman niya sa panganib na banta ni Celine? At paano maililigtas ni Althea si Angel kung ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong naglalagay sa bata sa gitna ng panganib? Ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa parke. Nagiwan kay Althea na may isang mabigat na pasya. Kung kailangang maging halimaw siya upang talunin ang isa pang halimaw, gagawin niya para sa bata at para sa katotohanang 6 na taong nabaon sa limot. Tapos na ang laro, Brandon. Wala nang natitira sa inyo kundi ang mga pangalang pilit ninyong pinakintab gamit ang dugo at luha ng ibang tao. Ang tinig ni Althea ay kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid ng naghihingalong opisina ng Cortez Group. Sa loob ng silid, ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Bawat tunog ay tila isang hudyat ng pagbagsak. Ang mga empleyado sa labas ay nagmamadaling mag-impake, habang ang mga investors ay isa-isang naglalakad, palabas na may mga mukhang puno ng galit at panghihinayang. Nakatayo si Brandon sa harap ng malaking bintana. Nakatingin sa lungsod na dati ay tila na sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Sa likuran niya, nakaupo si Althea sa mismong silya ni Brandon. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya, si Rafael ay tahimik na nag-aayos ng mga dokumentong maglilipat ng huling pag-aari ng mga Cortez sa pangalan ni Althea. Patawarin mo ako, Althea. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Ang paos na wika ni Brandon habang dahan-dahang humaharap sa kanyang dating asawa. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Althea. Hindi mo alam o hindi mo lang naisip dahil masyado kang nabulag sa kayamanang inaalok ni Celine? Brandon, ang toring itinayo ninyo sa ibabaw ng buhangin ay hindi kailanman magtatagal sa gitna ng bagyo. Inilapag ni Rafael ang isang pulang folder sa mesa. Hindi lang bankruptcy ang kinakaharap niyo, Brandon. Ang asawa mong si Celine ay hindi lang pera ang ninakaw sa kumpanya. Narito ang mga ebidensya ng kanyang pakikipag-ugnayan sa inyong pinakamahigpit na kalaban sa loob ng 5 taon. Ibinibenta niya ang inyong mga plano kapalit ng pansariling luho. Nanginig ang mga kamay ni Brandon habang binubuklat ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga larawan at transaksyong nagpapatunay na ang babaeng ipinagpalit niya kay Althea ay ang mismong ahas na tumutuka sa kanyang sariling tahanan. Ngunit ang mas masakit ay ang huling pahina, isang video file na nakapaloob sa isang maliit na drive. Panoorin mo, Brandon, para malaman mo kung sino ang totoong pinakasalan mo. Ang hamon ni Althea. Pagbukas ng monitor sa pader, bumungad ang isang eksena sa isang hotel suite. Si Celine, nakasama ang isang lalaki, ay tumatawa
habang pinag-uusapan kung gaano kadaling lokohin si Brandon. Isang mahinang lalaki si Brandon, ang maririnig na tinig ni Celine sa video. Kailangan ko lang siyang paikutin sa aking mga daliri para makuha ang gusto ko. At ang batang si Angel, isang kasangkapan lang siya para manatili ang yaman ng mga Cortez sa akin. Naramdaman ni Brandon ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib na tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa tindi ng sakit at pagsisisi. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pagkatao. Nasaan si Celine? Ang nanginginig na tanong ni Brandon. Umalis na siya, Brandon. Sinubukan niyang itakas ang natitirang pera ng kumpanya kaninang madaling araw. Ngunit bago pa man siya makarating sa airport, nakuha na ng aking mga tauhan ang lahat ng kanyang account. Ang tugon ni Althea habang tumatayo mula sa silya. Wala na siyang pupuntahan, kundi ang lugar na pinagdalhan niyo sa akin. 6 na taon na ang nakalilipas. Lumapit si Rafael kay Althea at dahan-dahang hinawakan ng kanyang siko. Althea, tapos na tayo rito. Hayaan na nating ang batas ang tumapos sa kanila. Tiningnan ni Althea si Rafael. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang mga mata ng abogado ay nanatiling puno ng katapatan at isang damdamin na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Salamat, Rafael. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nilamon ng aking galit. Ang mahinang wika ni Althea. Hindi kita hahayaang malunod, Althea. Pangako ko yan sa kapatid mo at pangako ko yan sa aking sarili. Ang tugon ni Rafael habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Althea. Isang sandali ng katahimikan at init ang namagitan sa kanila. Isang kilig na hindi kailangan ng maraming salita, kundi ang pag-unawa ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng dilim. Ngunit bago sila makalabas ng silid, isang malakas na tawag mula sa intercom ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Chairperson Althea, isang emergency sa mansion ng mga Cortez. Si Celine, tinangka niyang kunin si Angel at tumakas. May dala siyang baril at ayaw niyang pasukin ng sinuman. Ang kulay sa mukha ni Althea ay biglang naglaho. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding takot na tila yelo sa kanyang mga ugat. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Paano mo haharapin ang isang taong wala nang mawawala? May halaga pa ba ang iyong paghihiganti kung ang kapalit nito ay ang buhay ng iyong kaisa-isang anghel? Habang humaharurot ang sasakyan ni na Althea patungo sa mansyon, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang alaala ng tawa ni Angel na tila isang huling hiling sa gitna ng papalapit na panganib. Huwag kang lalapit, Althea. Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyerno. Ang boses ni Celine ay pumiyok sa tindi ng takot at desperasyon, tila isang hayop na nasasakal sa sariling bitag. Sa loob ng madilim na library ng mansyon ng mga Cortez, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labat na tumatagos sa malalaking bintana. Ang amoy ng alikabok at ang nakakasulasok na amoy ng alak ay humahalo sa hangin. Nakatayo si Celine sa sulok, gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na. Hawak niya si Angel sa kanyang kaliwang braso, habang ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na nakatutok ang isang malamig na bakal sa sentido ng bata. Si Angel ay hindi na makaiyak ng malakas. Ang tanging naririnig na lamang sa kanya ay ang mabibilis at maiikling paghinga ng isang batang tuluyan nang naubusan ng lakas sa tindi ng takot. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Celine. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabagsakan sa bilis. Bawat pintig
ay nagdadala ng sakit at pangamba para sa kanyang anak. Celine, bitawan mo ang bata. Wala siyang kasalanan sa atin. Ang galit mo ay sa akin. Huwag mong idamay ang isang anghel na walang malay. Ang pakiusap ni Althea. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila isang ina na nagpapatulog ng sanggol. Ngunit ang bawat salita ay punong-puno ng pait. Kasalanan? Lahat ito ay kasalanan mo. Ang sigaw ni Celine, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang mga luha ay naglalakbay sa kanyang pisngi. Sana ay nabulok ka na lang sa loob. Sana ay hindi ka na lumabas. Akin si Brandon. Akin ang kumpanya. At akin ang batang ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Brandon sa silid. Kasunod si Rafael. Ang mukha ni Brandon ay parang isang abo. Walang buhay at puno ng pagsisisi. Nang makita niya ang kalagayan ni Angel, tila gumuho ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Celine, tama na. Tapos na tayo. Ang mahinang wika ni Brandon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa aksidente. Alam ko na ikaw ang nagmaneho ng sasakyan noong gabing iyon at hindi si Althea. Pinanood ko ang video, Celine. Kitang-kita ang mukha mo habang tinatawanan mo ang duguang katawan ng biktima bago mo ako tinawagan para magmakaawa. Nanigas si Celine. Ang kanyang pagkakahawak sa bata ay bahagyang lumuwag. Hindi totoo yan. Mahal kita, Brandon. Ginawa ko yon para sa atin. Para sa atin? O para sa sarili mo? Ang singit ni Althea, ang kanyang boses ay naging matalim na gaya ng isang punyal. At hindi lang yon ang ginawa mo, Celine. Alam ko rin ang ginawa mo kay Kuya Anton. Hindi siya namatay sa sakit. Pinatayan mo siya ng life support, hindi ba? Dahil nalaman niya ang katotohanan at balak na niyang magsumbong sa pulis. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-atungal ng hangin sa labas. Nakita ni Althea ang pagbabago sa mukha ni Celine. Ang takot ay napalitan ng isang mapanirang ngisi. Oo, pinatay ko siya. Ang pag-amin ni Celine na tila isang baliw na humahalakhak. At kung hindi dahil sa pakikialam mo, sana ay masaya pa rin kaming pamilya rito. Ngayon, dahil kinuha mo ang lahat sa akin, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa iyo. Hinigpitan muli ni Celine ang hawak sa bata at narinig ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ng baril. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Althea ay tila tumigil. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nag-atubili. Huwag! Ang sabay na sigaw ni Brandon at Rafael. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi na nag-iwan ng amoy ng asupre sa hangin. Ang liwanag mula sa mitya ng baril ay panandaliang nagbigay ng kulay sa madilim na silid. Naramdaman ni Althea ang isang matinding tulak sa kanyang balikat at ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ngunit ang huling imaheng nakita niya bago ang lahat ay maging itim ay si Rafael na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya at si Angel na nakawala mula sa bisig ni Celine at tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan habang sumisigaw ng isang salitang matagal na niyang gustong marinig. Mama, Mama, gising po. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay pumasok na sa silid at dinamba si Celine. Ngunit para kay Althea, ang lahat ng ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang matinding katahimikan at ang init ng maliliit na kamay ni Angel na humahawak sa kanyang pisngi. Nakamit na ba ang katarungan kung ang kabayaran ay ang buhay ng taong naghahanap nito? Paano magsisimula ang paghilom kung ang huling alaala ng isang anak ay ang duguang katawan ng kanyang tunay na ina? Habang ang dilim ay tuluyang lumalamon sa katinoan ni Althea, isang pangako ang nanatili sa kanyang isipan. Isang pangakong hindi siya bibitiw dahil sa wakas, nahanap na siya ng kanyang anghel. Hindi siya pwedeng mamatay, Brandon, dahil kung mawawala siya,
Kasama niyang malilibing ang huling pagkakataon mong maging isang tao. Ang tinig ni Rafael ay kasing talim ng isang punyal na bumaon sa konsensya ni Brandon sa gitna ng malamig at puting hallway ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging katahimikan ng intensive care unit ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa lahat ng naroon. Sa loob ng silid, sa kabila ng makapal na salamin, nakahiga si Althea na halos hindi na makita dahil sa dami ng mga tubo at aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Ang bawat mahinang pag-angat ng kanyang dibdib ay isang himala na pilit pinaglalaban ng mga makina. Nakasandal si Brandon sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Ang baptith ng kanyang panga ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi na ngayon lang dumating. Kung kailan ang lahat ay huli na. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay may mga bahid pa ng dugo ni Althea. Ang dugong dumanak dahil sa pagprotekta sa anak na itinago niya sa loob ng 6 na taon. Sa kabilang bahagi ng upuan, nakaupo si Doña Imelda. Ang matandang babae na dating puno ng yabang at dangal ay ngayon ay tila isang lantang dahon. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Angel ay anak ni na Althea at Brandon. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga uling na pumapaso sa kanyang mga palad. Ang kahihiyang idinulot ng kanyang sariling mga desisyon ay mas masakit pa sa anumang sakit ng katawan. Patawarin mo kami, Panginoon. Anong nagawa ko sa sarili kong apo? Ang pabulong na panalangin ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat hikbi. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang nurse, bitbit ang isang maliit na bata, si Angel. Ang bata ay tumakbo patungo sa salamin. Ang kanyang maliliit na palad ay dumanipula sa malamig na ibabaw nito habang nakatingin sa loob. Mama, gising na po kayo. Sabi po ni Tito Rafael, naririnig niyo ako. Ang basag na tinig ni Angel. Ang bawat salita ng bata ay tila isang mitsa na muling nagpaliyab sa sakit sa dibdib ng mga nakikinig. Gusto ko na pong yakapin ang totoong mama ko. Hindi na po ako matatakot sa inyo. Please, gising na po kayo. Lumapit si Rafael sa bata at dahan-dahang binuhat ito upang mas makita ang kanyang ina. Ang mga mata ni Rafael ay namumula. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing makikita ang kalagayan ng babaeng minamahal niya. Ngunit nanatili siyang matatag para kay Angel. Hinawakan niya ang kamay ng bata at idinikit ito sa salamin. Tila ipinaparating ang lahat ng init at pagmamahal kay Althea. Lalaban ng mama mo, Angel. Siya ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Ang bulong ni Rafael, bagaman ang kanyang sariling tinig ay halos maputol sa tindi ng emosyon. Sa sandaling iyon, ang ritmo ng monitor sa loob ng silid ay biglang nagbago. Ang bawat guhit sa screen ay naging mabilis at walang kaayusan. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na pumasok sa loob. Ang kanilang mga galaw ay puno ng pagmamadali. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda at ang mabilis na utos ng doktor ay tila isang hudyat ng muling pagdating ng anino ng kamatayan. Flatline, ihanda ang defibrillator, ang sigaw sa loob. Napasigaw si Althea sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nakapako sa dilim. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Anton na nakatayo sa isang pampang, nakangiti at inuunat ang kanyang kamay. Ang liwanag sa kabilang panig ay napakaganda, napakakalma. Tila isang pangako ng kapayapaan mula sa lahat ng hirap at pasakit ng mundo. Kuya, pagod na ako. Ang pabulong na wika ni Althea sa kanyang gunita. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ng kanyang kapatid, narinig niya ang isang tinig. Isang tinig na mas malakas kaysa sa anumang tawag ng kabilang buhay. Mama, huwag niyo po akong iwan. Mahal na mahal ko po kayo. Ang tinig ni Angel ay tila isang angkla na humila kay Althea, pabalik mula sa malalim na dagat ng kawalan.
Naramdaman niya ang isang matinding kuryente na dumaan sa kanyang dibdib, isang sakit na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Ang bawat alaala ng kanyang pagdurusa, ang bawat luha sa loob ng selda, at ang bawat panalangin para sa kanyang anak ay muling nagbigay ng lakas sa kanyang pusong tila ayaw na sanang tumibok. Sa labas, nakita ni Rafael ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Althea. Ang linya sa monitor ay muling nagkaroon ng ritmo, isang mahina, ngunit matatag na tibok na tila isang himig ng tagumpay sa gitna ng digmaan. Lumapit ang doktor sa bintana at tumango ng bahagya, isang senyales na ang panganib ay panandaliang lumipas. Napayakap si Rafael kay Angel. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy. Si Brandon naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas na pag-iyak ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Ngunit habang ang lahat ay tila humihinga na ng maluwag, isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Rafael at may ibinulong na balita na muling nagpabago sa aura ng paligid. Attorney Navarro, nakatakas si Celine habang inililipat siya sa kulungan. May nakakita sa kanya malapit sa ospital na ito. Ang bawat balahibo sa katawan ni Rafael ay tumayo. Ang katahimikan ng ospital ay biglang naging isang mapanganib na bitag. Ang halimaw na sumira sa buhay ni Althea ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, wala na itong anumang takot na mawala ang lahat. Hanggang kailan mo kailangang protektahan ang iyong buhay laban sa isang taong ang tanging layunin ay ang pagkawasak mo? May ligtas pa bang lugar para sa isang inang nahanap na ang kanyang anak, ngunit ang kamatayan ay nananatiling nakabuntot sa bawat anino? Lumingon si Rafael sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga mata ay mapagmatyag habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Angel. Ang laban ay hindi pa tapos at ang pinakamapanganib na bahagi ay kasisimula pa lamang. Hindi mo na sila muling masasaktan, Celine. Dito natatapos ang lahat ng kasamaang itinanim mo. Ang boses ni Brandon ay matatag, ngunit may halong pait habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng ICU. Sa kanyang harapan, si Celine ay tila isang aninong galing sa impyerno. Marumi ang mukha, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng baliw na galit. Hawak niya ang isang matalim na piraso ng basag na bote, ang tanging sandatang nakuha niya sa kanyang pagtakas. Ang babaeng dati ay kumikinang sa mga diamante, ay ngayon ay tila isang ligaw na hayop na wala ng takot mamatay. Umalis ka sa daan ko, Brandon. Akin ang batang yan. Akin ang lahat. Ang pagsusumamo ni Celine na tila isang huni ng hangin sa gitna ng bagyo. Hindi kumilos si Brandon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naging kuta siya para sa pamilyang matagal niyang pinabayaan. Sa likod niya, sa loob ng silid, si Rafael ay mahigpit na nakayakap kay Angel, pilit na itinatago ang mukha ng bata upang hindi nito makita ang kalunos-lunos na anyo ng babaeng itinuring nitong ina. Wala ka nang makukuha rito, Celine. Ang tanging naghihintay sa iyo ay ang madilim na selda na nararapat para sa iyo. Ang malamig na wika ni Rafael mula sa loob. Bago pa man makasugod si Celine, ang mga yabag ng mga bota ng pulis ay umalingaw-ngaw sa hallway. Ang paligid ay napuno ng ingay ng mga utos at ang mabilis na pagdating ng katarungan. Sa isang iglap, napalibutan si Celine. Ang kanyang huling pagtatangka na manakit ay nauwi sa kanyang sariling pagbagsak habang dinadamba siya ng mga awtoridad. Ang kanyang mga huling sigaw ng pagmumura ay unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa ospital. Isang katahimikang sa wakas ay wala nang dalang panganib. Lumipas ang ilang oras at ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng silid ni Althea. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang daliri ng pag-asa na humahaplos sa kanyang maputlang mukha. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding panghihina, idinilat ni Althea ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame, ngunit ang unang naramdaman niya
ay ang init ng isang maliit na kamay na nakahawak sa kanyang palad. "Mama, gising na po kayo?" Ang tinig ni Angel ay tila isang himig ng mga anghel na nagpabalik sa katinoan ni Althea. Tumingin siya sa gilid at nakita ang kanyang anak, ang kanyang tunay na anak, na may mga matang puno ng luha, ngunit may kasamang ngiti ng pagkilala. "Angel, anak ko." Ang halos pabulong na wika ni Althea. Ang kanyang mga labi ay tuyot, ngunit ang bawat salita ay punong-puno ng tamis na 6 na taon niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng bata. Ang lambot ng balat nito ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa likuran ni Angel, nakita niya si Rafael. Ang mga mata ng abogado ay nagniningning sa tindi ng galit at saya na naghahalo. Ngunit ang mas nangingibabaw ay ang pangako ng katapatan na hinding-hindi na muling mababali. Lumapit si Rafael at dahan-dahang humalik sa noo ni Althea. "Narito na kami, Althea. Wala na ang bagyo. Tapos na ang lahat ng pagdurusa." Naramdaman ni Althea ang isang matinding ginhawa na tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa pintuan at nakita si Brandon na nakatayo doon, nakatingin sa kanila nang may malalim na pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit sa puso ni Althea. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong alam na ang katarungan ay nakamit na. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. "Althea, patawarin mo ako sa lahat." Ang mahinang wika ni Brandon bago dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo. Tinatanggap ang kanyang kapalaran na maging isang estranghero sa buhay ng babaeng minsan niyang sinira. Naiwan sa loob ng silid ang 3 kaluluwang pinagbuklod ng tadhana at pag-ibig. Isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak kay Angel. Ang bawat hininga niya ngayon ay hindi na pakikipaglaban, kundi isang pasasalamat. "Saan tayo pupunta pagkatapos nito, Rafael?" tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno na ng buhay. "Sa lugar kung saan ang dagat ay kasing asul ng iyong mga pangarap, Althea. Isang bagong tahanan, isang bagong simula para sa atin." Ang tugon ni Rafael habang pinagsasama ang kanilang mga kamay. Paano mo susukatin ang halaga ng isang muling pagkabuhay matapos ang 6 na taon ng kamatayan? Saan mo kukunin ang tapang na magmahal muli matapos ang isang matinding kataksilan? Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa labas, naramdaman ni Althea na ang bawat luha na pumatak sa sahig ng bilangguan ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong alaala. Dahil sa wakas, ang kanyang mga bisig ay hindi na posas ang nararamdaman, kundi ang yakap ng kanyang anak at ang pag-ibig ng lalaking nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng dilim. Ang bagong umaga ay hindi lamang para sa paglimot, kundi para sa pagbuo ng mga bagong alaalang wala ng bahid ng kasinungalingan. At sa bawat tibok ng puso ni Althea, ang tanging naririnig niya ay ang awit ng kalayaan at ang matamis na pangalan ng kanyang anghel. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng Batanes ay tila isang mahinahong uyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga pasakit ng nakaraan. 2 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Althea ang tunog ng nagsasarang rehas, ngunit sa bawat paglanghap niya ng sariwang hangin na naamoy dagat, tila ngayon pa lamang niya tunay na nalalasap ang kahulugan ng kalayaan. Nakatayo si Althea sa beranda ng kanilang puting bahay na bato. Nakatingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay kahel na yakap ng pagtatapos ng araw. Sa malawak na damuhan, nakita niya si Angel na tumatakbo. Ang mahaba nitong buhok ay nilalaro ng amihan habang hinahabol ang isang makulay na saranggula. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpatuyo sa huling patak ng luha sa puso ni Althea.
Isang mainit na bisig ang dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang. Hindi na kailangang lumingon ni Althea upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Rafael at ang tibok ng puso nito sa kanyang likuran ay ang kanyang naging kuta sa gitna ng mga panibagong hamon ng buhay. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, mahal ko? Ang mahinahong tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pag-ibig at katiwasayan. Dahan-dahang umiling si Althea at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi na Rafael. Ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang ating kasalukuyan. Kung paanong ang lahat ng pait ay nauwi sa ganito katamis na katahimikan. Sa loob ng 2 taon, maraming nagbago. Si Brandon ay nanatili sa ibang bansa, namumuhay ng mag-isa at malayo sa marangyang mundong dati niyang kinalululunan. Nagpapadala ito ng mga liham ng paghingi ng tawad, mga liham na binabasa ni Althea nang walang puot, ngunit wala na ring balak na balikan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa sariling damdamin mula sa tanikala ng galit. Si Celine naman ay nananatili sa loob ng bilangguang pambabae, hinaharap ang habambuhay na sentensya para sa kanyang mga krimen. Minsan ay naisip ni Althea na dalawin ito, ngunit napagtanto niya na ang pinakamabuting parusa para sa isang taong nagnakaw ng buhay ng iba ay ang tuluyan itong makalimutan ng mundong pilit niyang binuo sa kasinungalingan. Mama, Papa, halika na po kayo. Luto na ang hapunan. Ang masayang sigaw ni Angel habang tumatakbo patungo sa kanila. Yumuko si Althea at sinalubong ang yakap ng kanyang anak. Binuhat ni Rafael si Angel at sabay-sabay silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ang loob ng bahay ay puno ng mga larawan, hindi ng mga nakuhang parangal o yaman, kundi ng mga simpleng sandali ng kanilang paglalakbay bilang isang pamilya. Doon, sa gitna ng hapagkainan na puno ng simpleng pagkain at masayang usapan, nahanap ni Althea ang tunay na katarungan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakalulong ng may sala, kundi ang kakayahan ng isang biktima na muling bumuo ng isang pusong buo, matatag at handang magmahal muli. Natutunan ni Althea na ang bawat sugat ay may dalang aral at ang bawat dilim ay may katapat na liwanag kung matututo kang maghintay at lumaban. Ang buhay ay tila isang tela na binubordahan ng tadhana. May mga bahagi na madilim at magulo, ang mga sinulid. Ngunit sa huli, ang kabuuan nito ay isang obra maestra ng katatagan at pag-asa. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, ang tanging maririnig sa loob ng tahanan ni Althea at Rafael ay ang tunog ng mga kubyertos at ang mahihinang tawanan ng isang pamilyang sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. Wala ng lihim, wala ng kasinungalingan, tanging ang wagas na pag-ibig na napatunayan na sa apoy ng pagsubok. Ang mga luha ng katotohanan ay hindi na pumatak para sa sakit, kundi para sa pasasalamat na sa gitna ng lahat, ang katarungan at pag-ibig ang laging may huling salita.